Si Director Rino Abadlang kausapin po natin. Kasi ang inaasahan, itong dahilan ng oil price increase bukas ay may kaugnayan na sa speculation po sa pandaigdigang merkado ng langis. Pero mukhang hindi pa daw ho. Ito ngayon si Director Rino. Director, maupay nga aga. Sir Ted, at magandang umaga din sa ating mga kababayan. Kasama ko si Ma'am Maricel Halili. Director, ito pong oil price increase bukas, mukhang malaki-laki, 170 at the average, no? Gas at saka diesel. Wala pa pinag-uusapan dito na effect nitong Iran-Israel conflict? Mayroon na ho, ayan, Sir Ted, kasi June 13 ho nagsimula yung yung actual attack. Pero even before that, mayroon na hong the oil market ay nagsususpetsa na ho na nag-escalate na yung problema between Iran and Israel. Basically dahil naka-report naman yan kahit kay President Trump sinasabi na nagre-refuse ang Iran to go to the table and negotiate at wala ding hinto yung kanilang nuclear program activities. Kaya in fact yan ang tinira ng Israel ngayon. Those are targeted for nuclear facilities and missile factories. So yan ho ang these are not widespread as it would be sa side ng Iran kasi targeted ho ang Israel attack. But yung ganti ho ng Iran, yun ho yung medyo hindi klaro, no. Pero doon sa side ni Israel targeting Iran, it's really focused on nuclear facilities and missile factories. So, wala hong tinamaan na oil field at wala hong refinery na tinatamaan or upstream platform na tinatamaan which are critical for the production of oil. Ilang percent ba ang contribution ng Iran sa oil supply sa pandaigdigan, Direktor? I would say, Sir Ted, kasi nag-a-average sila ng 4 million. That is for the total supply sa Middle East siguro. Kasama, I would just like to highlight yung mga major, no, Saudi, Iraq, Kuwait, UAE, and other Middle East. Nagtototal ho ang Middle East na average of around 27 million barrels of oil per day production. And 4 million of that is coming from Iran, around 15%. But of course, they're using around 2 million of that. So mga 2 million ho ang ini-export to the global markets, which accounts to around probably 2 to 2.5% of the global supply. Okay, and then ang global supply na iyan, specific naman ang kanilang di ba? Ang kanilang pinagdadalhan ng kanilang langis o subject yan yes sa okay, go ahead. Around 85% po ng of course sold to Asia, no? At ang major client po diyan ay yung China, no? India, China. Other countries, but fortunately, wala ho tayong importation from Iran at kay Israel. So, direct disruption from these two countries, wala hong effect sa atin. But of course, nag-i-import ho tayo ng kadamihan sa China, Japan, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand. So, itong mga bansa na to, partly nag-i-import ho from China talaga ang tinatamaan ng Iran supply. So, ang malaki ho nating supply kay Iran ay kay China would be gasoline. Nasa 40% ho yan. Diesel, diesel, no? For more than 40%, mga 40 to 45%. But gasoline is just around 8%, no? Aviation turbo, medyo malaki, nasa 58%. At LPG, nasa 16%. So, that's only around 360 to 400,000 barrels per day ang ini-import ni China. Sa laki ho ng consumption ng China, which is around 16 million barrels per day,
Hindi ho, yung 360, 400,000, hindi naman siguro tayo malayo ho ang tsansa na si China hindi makahanap ng replacement. Okay, sige. So ngayon po ang ating actual sitwasyon, ito pong world crude prices, automatic ito magkakaroon ng epekto sa presyuhan pataas dahil dito sa gusot na ito. Dahil yan talaga ang behavior ng market, Director. Well, yan ho ang tinitingnan natin na anggulo, no, Sir Ted, kasi on the onset, talagang for the past 2 weeks, umingkris na ho ng $5 to $6 per barrel. Sa nakaraang, yung last week pa lang. So, yan ho ang umepekto ngayon na nagkaroon ho tayo ng increase na around 1 peso and 70 centavo average on the per product basis, no? But yan hong pag-i-increase na yan ay wala pa hong kaakibat na actual oil disruption. Kaya for the meantime, ang tinitingnan ho talaga natin ay this is speculative on the onset, no? Dahil wala hong planong target na targetin yung oil field. Talagang very targeted ho yan, nuclear facility, missile factory. Oh, specific. So, we admit na merong speculation, pero wala pa hong actual supply disruption, much less na sabihin na magkakaroon ng problema ang buong Middle East. Parang malayo pa ho tayo dun. Okay, sige. So, ang sinasabi, average mga 170. Hindi naman sa pinangungunahan po ninyo, di ba, ang pangangatwiran dito. Pero makatarungan ba yan? 170 na yan? At saka by next week, anong ating pangitain? Tataas pa? Well, ang atin hong map price na basis to estimate, hindi naman ho malayo. Talagang ganyan ho ang sitwasyon ng increase. Taking to note na $5 to $6 per barrel nagiging impact for this week. At well, we could also, unless mayroon hong pag-asa na mawala yung speculative nature ng conflict next week, may malaki ho talaga certain ang chance na mag-i-increase pa to. But of course, as before, no, magko-correct ho properly yung market pag nasobrahan na ho yung speculation kasi wala naman hong actual supply disruption na nangyari. Okay, so may magagawa ba tayo? Wala naman tayo, Maricel, wala naman tayo magagawa dito, di ba? Bilang isang oil importing country. Sunod lang tayo. Oo, kung hindi ito ng local oil distributors natin kasi old stock pa naman ito na kanilang hawak ngayon eh. Well, Sir Ted, ang reflection kasi ng mga oil company is based dun sa daily trading price, no? Because ito nga ang sinasabi na pag hindi mo kasi hinabol yung daily, masyado ang laki ng impact sa susunod mong cycle ng importation. Hindi mo na mahahabol yung mga current prices. So, talagang para fair na lang, kung mag-i-increase kayo ngayong araw, increase kasi nag-increase nga. Pero pag nag-decrease, decrease. Ganun din naman talaga ho ang nangyayari. Unfortunately, sa sitwasyon na to, lahat to, from Monday last week to Friday, increase ng increase to the extent umabot ng $5 to $6 per barrel ang increase. Okay. Director, ako isa lang. Go ahead. Kasi yung sinabi mo na purely mga speculation pa lang naman to kaya tumataas Pero ano ba yung nakikita natin na trend? Upward trend na ba ito and hanggang kailan? Well, ang ating experience nung mga nakaraang conflict way back in April 2024, probably for the next 3 weeks, nagkaroon ng speculative increase due to speculation. Pero nag-correct din later on ng market kasi wala talagang actual supply disruption na nangyari. So, in short, yung inaangat na spekulasyon ng problema ng supply napaniso. Nung mapaniso yun, bumalik huli yung price, nagkaroon ho tayo mga decreases. So, this time, ang atin lang hindi malaman in the future kung talagang mag-i-escalate into full-blown conflict. Yun nga lang, hindi natin matantiya talaga yan kasi we're just happy ngayon. Masaya tayo dahil at least
at least naman lang na may conflict, tinarget lang ng Israel yung nuclear at saka missile factories. Hindi ho sinasama yung oil product. Pag sinama mo ho yan, magkakaroon ho tayo ng problema ng 2 million, almost 2 million barrels per day. It is 2% of the global supply. If you notice, nagbawas na rin dati ng 2.2 ang OPEC, buong OPEC, no? Nagbawas, hindi na ho bago sa atin yan. Nagbawas ho bigla dati yung 2.2 million barrels ang OPEC, buong OPEC 10 member countries. At umingkrease ho ang price natin, umabot ho ang mga presyohan nung una, more than $80 per barrel. Ngayon, nasa 76, 75 tayo. Most likely kung mawala ho ang 2 million, babalik ho tayo sa more than $80 per barrel na naman. Nako. Okay, Good luck sige sa po. atin. So, Director, antabay kami dito po sa development na ito at salamat po sa inyo pong namin ngayon itong isyong ito. Salamat, Director. Sige po, magandang umaga ulit sa lahat. Thank you, Director Rino Abad ng Oil Industry and Management Bureau. Attorney na, CPA pa. Naks.